po yung share ko lang po yung PowerPoint. Yan. Yan. Ang topic ko po ang topic na binigay sa akin, Obedient to the Heavenly Vision by Oswald Chamber Ay, ng Edition wait Modern lang po. Classic, Bakit nawala? March 11. Saglit lang po. Ayan. Nakikita nyo na po ba? Parang nawala yata. Andyan Sa po ba akin, sa screen? nakikita ko. Ay, sige Nakikita po. ko sa akin. Okay, Okay. kita. Kikita po. Okay, Okay. okay. Akala Doon ko po po tayo nawala. sa second slide po. Yan. Wait lang po. Obedient to the Heavenly Vision. Doon po tayo sa second slide. Okay. Sabi po doon sa Isaiah 12:4, give thanks to the Lord, call on his name, and make known among the nations. What does he done? And proclaim that his name is exalted. Sharing your gratitude is a way of proclaiming God's greatness to others. Your thanksgiving tells the world just how good He is. Tayo po ay sumandaling manalangin. Yes, Lord God, sa pamagitan po, Panginoon Lord, wini-express po namin ang pasasalamat namin sa araw na ito at sa lahat ng mga ginawa niyo sa amin po, Panginoon. At Lord, salamat po, Panginoon, napoproclaim po namin, share din namin po, Panginoon Lord, ang inyong lahat ng mga ginawa niyo sa amin po, Panginoon. And through this, Panginoon, sa devotion namin, lead us, Lord God, kayo po ang mag-take over, your presence of Holy Spirit po, Panginoon. Mag-speak kayo po, Panginoon, sa aming devotion na ito po, Panginoon. And thank you, Lord, kayo po ang maparangalan po, Panginoon, sa ano po, Panginoon, Lord, sa aming devotion na to, kayo po ang maitaas po, Panginoon, Lord God, at gamitin niyo po, Panginoon, Lord, ako po, Panginoon, daluyan ng inyong mensahe na ito po, Panginoon. Speak to our hearts. Lord, cleanse us. Lord God, purify our hearts, mind, body, and soul po, Panginoon, para, Lord God, marinig po namin, matanggap po namin ng malinaw na malinaw ang inyong mensahe na ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Yung bibigyan ko lamang po yung sa yung heavenly, yung obedience to the heavenly vision. Sinearch ko rin po yung dun sa isa Google. Ang sabi po dito, obedient to God's vision refers to the act of aligning one's action. So dapat lahat ng ating action, yung decision and life purpose with the divine plan and direction revealed by God. So naka-align po yung ating yung kanyang divine plan sa ating mga action at decision na ito. Sabi dito, obedient is not merely following rules, but it involved heartfelt commitment to pursue the path God laid out, even when it is challenges, personal desires, or societal norms. Sino na sa atin ang naka-obey, ang tawag dito, nakatanggap ng mga revelation, ng mga vision sa ating buhay na ito, sa ating pamilya? Marahil sa atin, marami na tayong na fulfilled, na-obey na natin yung mga vision na binibigay sa atin. Marami na sa atin at nakaranas na rin tayo. So dito itatalakayin po natin, bali dun sa ang pagbabateyan na verse. Matatagpuan sa Acts 26 verse 19. I was not disobedient to the heavenly Vision. vision. So, ito pong na to, itong salita na ito, sinabi ni Paul, King Agrippa, nung hinarap po siya
dun sa ano na sa harapan niya. O sabi ni Haring Agripa, explain mo, ipagtanggol mo yung sarili mo. That time talagang pinipersecute siya at binigyan siya ng time, 'di ba? Salin-salin siya kung saan-saan siya dinala para igawad sa kanya kung ano yung kaparusahan. Pero imbis na binigyan din siya ng pagkakataon na mag-explain, ipagtanggol niya yung kanyang sarili. Biro mo siya yung magtatanggol sa kanya. Pero ang ginawa niya ay nag-share siya, nag-witness siya kung ano yung naranasan niya doon sa Damascus. So, lahat ng nangyari sa kanya, lahat ng pag-share niya, ito ay dahil sabi niyang ganon, I was not disobedient to the heavenly vision. Kasi nung kinumission siya ng ating Panginoon, sabi niya ganon, I will send you, sabi niya ganon, I preach that they should repent and turn to God. Ito yung kanyang mission at talagang ang Diyos mismo si ating Panginoong Hesukristo ang nag-commission sa kanya, preach the gospel and share. At ito talagang by heart niya, talagang sinunod kung ano yung pinapagawa sa kanya. So yun, kaya niya nasabi tong I was not disobedient to the heavenly heavenly vision. So doon po tayo sa next slide. If we lost the heavenly vision, sabi dito, God has given us, kung ano yung binigay sa atin, we alone are responsible. Pagka nawala pala yun, tayo po ang responsible nun, not God. We lost the vision because of our own lack of spiritual growth. If we do not apply our beliefs about God to the issue of everyday life, the vision God has given us will never be fulfilled. So, di ba tayo ay tinuturuan, lalo na tayo ay nag-engage tayo sa mga teaching, learning, lalo na doon sa LGI, doon sa prophetic, ano tawag dito, doon sa advance, nalalaman natin, nakikita natin at talagang nare-reveal din sa atin kung ano yung mga vision na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So, kung lack tayo ng spiritual growth na ito, kung hindi tayo nag-aaral, hindi natin nagsisik, hindi tayo hindi natin ma-apply lahat na ito. Hindi mapupulfill pala. So nasa atin responsible tayo dapat sa ating pananampalataya, itong vision na binibigay sa atin. The only way to be obedient to the heavenly vision is to give our utmost for His highest and our best for His glory. So yung po yung ibibigay pala dapat natin yung pinaka-best para sa kanyang glory. This can be accomplished only when we make determination to continually remember God's vision. So paano natin gagawin? Kailangan meron daw tayong determination to continually, hindi po yung putol-putol. Kaya kailangan nakikipag-ugnayan din tayo, nakikipag-communicate din tayo sa ating Panginoong Hesukristo para lagi tayong nare-remind. At di ba doon sa tawag dito yung prophetic calendar, talagang ipopost mo pa yung ganun. Ano ba yung buwan na yung ganun? Ako rin minsan nung unang umattend din noon, di ba meron ding, hindi ko alam kung sa prophetic o ang dami na nating i-draw mo, sabi niya gano'n, i-draw mo kung ano yung mga message na ibibigay sa iyo ng Panginoon, kung ano yung nabivision na binigay sa iyo ng talagang drino ko, nag-draw ako doon. At nagulat na lang ako doon, nung drino ko, yung merong pisara, tapos nagtuturo ako, tapos meron doon sa kabila, may mga bagahe, yung mga anong tawag doon? Yung traveling luggages. Yan ganyan. Yung drawing kung yun, nagulat na lang ako yun yung vision na pinakita sa akin. So, di ko alam na mangyayari talaga yun, di ba? We keep on declaring, we keep on hindi natin na in the long run, sabi niya gano'n, in the years, months, talagang na-fulfill yun.
So, continually remember God's vision. At magugulat ka na lang, ay, ito pala yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. So, dun tayo sa second, sa susunod na slide po. But the acid test is obedient to the vision in the details of our everyday life. So nandiyan po yung test. Hindi lang yung one time lang. Kailangan nandiyan pa rin everyday life. Yung everyday life, 'di ba, doon sa merong 60 seconds out of every minute, 60 minutes out of every hour, not just during the times of personal prayer or public meeting. So, continually, yun yung Tapos, hindi lang yung continually, progressive, dapat din lume-level up din yung ating spiritual growth. Di ba? Though it tarries, sabi niya ganun, medyo matagal. Wait for it, sabi niya ganun. Medyo katagalan, minsan dito po tayo nawawalan ng patience, di ba? Minsan nag-a-action na rin po tayo. Pero dito sabi do sa Habakuk 2:3, though it tarries, wait for it. Di ba? Di ba po ba sabi nga po dun sa yung panahon, sabi niya ganun, ay matagal man, sabi niya ganun, ngunit matagal o mabilis yung panahon, pero mangyayari at magaganap pa rin yung vision o yung binigay sa iyo ng ating Panginoon. We cannot bring the vision to the fulfillment through our own efforts. So talaga namang hindi natin kayang kahit na anong effort natin, kahit na anong para mapabilis o kaya gagawa na natin ng paraan, hindi natin kayang mapulfill ito kung wala ang ating Panginoong Hesus, kung wala ang leading ng Holy Spirit sa atin. Not our own efforts, but we must live under its inspiration until its fulfillment fulfills itself. We try to be so practical that we can forget the vision. At the very beginning, we saw the vision but did not wait for it. So, dito po tayo nawawala sa dahil naiinip po tayo, gumagawa po tayo ng action, pero kadalasan, tawag doon, nagiging palpak po ba tawag doon? Parang hindi rin napupush din po yung on our own effort. So, we rush off to do our practical works. And once the vision was fulfilled, we could no longer even see it. So itong mga na to, pwedeng i-apply din natin sa ministry, sa natin, sa work, sa natin, sa family natin. Kadalas yung ganun, Lord, ang tagal naman ibigay niyo yung pangako niyo sa akin. Alam niyo, meron nga rin akong na na pinag-pray din. Talagang nagulat na lang ako, hindi ko na rin talaga na lumabas din sa prayer na ganito magkakaroon ka ng trabaho. Diyan sa Spain. Pero nandito pa lang siya, nag-resign siya tapos nagpunta na po doon sa Spain. Tapos hindi niya alam, pero that time nung nagpunta siya sa Spain, wala pa siyang trabaho for parang tawag doon, bisita lang, tapos siya nung tita niya as parang assistant lang siya nung tita niya do sa work nila. So ganun po, lumipas po yung taon, talagang nagulat na lang kami, na-fulfill po yung vision na na dineclare do sa prayer. So, naging po siya, nakapasok po siya sa, po ba yung UNICEF? Parang po yun UNICEF po. Yun yung kanyang So, hanggang ngayon po, tapos na-increase, na-level up. Kaya nagugulat, may mga time talagang ibibigay talaga ng ating Panginoon. Yung mga vision na ito na maaring ngayon, pwedeng mangyari, pwedeng bukas, how many how many months or years bago siya ma-fulfill. So, yun po. Next slide po.
Pero magaganap at magaganap po in His time. Yan. Waiting for vision that tarries, ayan, takes long is the true test of our faithfulness. So ito po rin yung ano no, yung talagang itetest yung ating kung gaano ka-faithful sa ating Panginoon. Sabi ko nga doon sa isang anak nung isang membro namin yung kanyang working visa na-expire na tapos i-renew. Talagang umiiyak na po daw, umiiyak na po yung anak niya, ang tagal-tagal, it takes months. So kung baga sa ano, hindi siya nakakapasok pero nandun po siya sa abroad, hindi po siya nakaka-work kasi wala po siyang visa. It takes months, ilang months, 3, 4 months, talagang kahit na anong gawing lakad nung attorney o ano, talagang mag-aantay ka, umiiyak siya. Pero dito, itetest talaga kung gaano ka tayo katapat. Aalis ka ba sa pananampalataya mo o magba-backward ka o ipupus mo itong ano na ito, yung pananampalataya, pangahawakan mo kung gaano ka ka-determined dun sa iyong faith na binibigay sa at minsan dito tayo china-challenge, tinetest ng ating pananampalataya. So ganun po yung ating tinuturo sa atin ng ating Panginoon. It is at the risk of our own soul welfare that we can get caught up in a practical busy work, only to miss the fulfillment of the vision. Watch for the storms of God. So tingnan natin sa tagal-tagal na rin. Alam na rin ang ano natin, yung kumbaga sa ano, kung ano yung kung paano kumilos ang ating Panginoon, kung paano siya, yan, kung paano niya tayo itetest. By this time, alam na natin kung paano siya gumawa. Ito, watch for the storms of God. The only way God plant His saint is through the whirlwind of His storms. Talagang dadaan pa tayo doon sa mga storms na ito Talagang cha-challenge pa tayo Sige nga, padalang ko nga, kagaya nga ni Job, kagaya nga ni Paul, kung gaano katibay yung kanyang pananampalataya na ito talagang hindi natitibag si Abraham, di ba? Lahat ng mga pagsubok na ito, idadaan pa tayo bago, sabi ko nga Lord, ako nga bago nga dinala doon sa ano na sa abroad talagang dumaan pa ako doon sa mga challenges, sa storm na ito. Pero Lord, sabi ko, Lord, alam kong may gagawin kayo. Will you be proven to be an empty pod with no seed inside? Ito ba pagka ano nyo wala bang makikita sa ating ng ano parang mani na pag binuksan mo wala laman, 'di ba? May mga ganon, ampaw lang. Pagbukas mo, that will depend on whether or not you are actually living in the light of vision you have seen. So depende daw 'yon kung tayo ay namumuhay in the light of the vision you have seen. So yun po. Let God send you out through His storm. And don't go until He does. So, kailangan natin talagang i-face natin. Kailangan, ano tawag doon, iharapin natin itong mga storms na dumadating sa atin. And don't go until He does. So, sa pag ano natin dito sa mga storm na to, ang ating Panginoon sasamahan tayo, hindi niya tayo iiwan. Talagang bibigyan niya tayo ng mga armas, bibigyan niya tayo ng mga support, bibigyan na tayo ng ano, para lang tayo ay mananatili, maging matatag dito sa storm na to. If you select your own spot to be planted, you will prove yourself to be unproductive, empty pod. However, if you allow God to plant you, you will bear much fruit. 'Di ba? Yan po yung ano yung I am the vine, and you are the branches.
pagka ikaw ay nawala, na disconnect dito, hindi kayo mamumunga. So dapat nakaangkla tayo, naka-anchor tayo sa ating Panginoon, sa kanyang pag-ibig, yan, para tayo ay maging mabunga. Naalala ko tuloy yung mga pananim ko doon sa, iniwan ko doon sa, sabi ko doon sa anak ko, alagaan mo itong, ko, ay ang simple lang naman ang tinanim ko doon, yung talbos ng kamote na talagang tuwan-tuwa ako kasi dito sa bahay na to, dito sa condo, wala po akong binubungkal na tawag doon, lupa. Kaya tuwan-tuwa ako nung nakita ko doon, talagang meron pong lupa yung na yon, yung lugar na iyon. Talagang maya-maya linilinis ko, tinatamnan ko. Sabi nga nung anak ko Mama, meron ka ng lupa dito, binilang kita. Pero lupa sa paso. Yun po, kailangan po nakaugnay po tayo para tayo ay mamunga. Sabi niya ganon. Hindi tayo maging unproductive, empty, walang fruits. Di po ba pagka binuksan na yon, ayaw naman natin po yun. So it is essential we live and walk in the light of God's vision. So yun po yung kailangan kailangan din po tayong mamunga. So next slide po. May wisdom na lang po yata ito. Yan. Yung wisdom from Oswald, the great point of Abraham's faith is Abraham's faith in God was that he was prepared to do anything for God. So ito, prepared tayo anumang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Are we ready to do His will, to do His vision for our family? Tayo po ba? Kagaya ni Abraham, hindi po ba talagang kahit na kahit na yung pinagawa niya doon sa anak niya si Isaac, talagang ganun na lamang yung kanyang pagsunod, di ba? Kaya nga man of faith po siya. Nung sinabing umalis ka dito sa lugar na ito, talagang talaga sinunod niya ang ating Panginoon. Prepared ba tayo na iwan yung kung ano yung kasalukuyan na ginagawa natin, kung saan tayo na sa comfort, kung saan tayo pinapupunta ng ating Panginoon doon sa land na hindi mo alam kung saan ka kung ano yung mga naranasan ko na rin po yan, yung pinapunta ako without hindi ko alam kung ano yung susuungin mong buhay, basta ang alam ko sumunod lang ako. Yan. Gaano ba tayo ka-prepared to do anything for God? So, si Moises, ganun din, sumunod din kahit na ang dami niyang mga alibi, ang dami niyang mga excuses, pero sumunod siya. Even si Isaac, ganun din, si Isaac, si Jeremiah, even si Lord Jesus, di ba, sumunod din po sa ating Ama kahit na nahihirapan po siya sa na not your will, but not my will, but your will be done. Yun po yung kanyang panalangin sa atin. So, yun po yung kanyang are we ready? Are we prepared to do anything? Kaya ba nating iwan kung ano yung ministry na kasalukuyan, kung saan kami komportable, comfort zone, nahirati na ako dito. Minsan, pagka alam na ng ating Panginoon na ayos ka na, ay dadaling ka na naman dun sa next level na iyon, kung saan talagang piniprepared ka ng ating Panginoon. Padadalang ka uli. Bibigyan ka uli ng another assignment ng ating Panginoon. At marami na tayong narinig sa ganyang sa mga ganitong mga natin sa ating mga workers, sa ating mga diakonisa, ganito rin po yung kanilang ginagawa, yung pagsunod, prepared anything to do. So, yun po yung next natin, next slide. Yan. Challenges and reward. Yung obeying God's vision can be challenging. Sabi niya nga gano'n. Talagang challenge. It is often requires stepping out of comfort zone
facing opposition. Yan, lahat ng mga nag-aano sa atin, nagre-reject persecution, dapat harapin din natin. Enduring hardship. So, naranasan din ni Paul yung lahat ng ito. Numerous trial in his mission to spread the gospel. Ang ano lang naman niya, to spread the gospel, pero ang daming nag-o-oppose sa kanya, no? Ang daming nag-persecute. Yet he remains steadfast, declaring, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So, ganito rin marahil ang gusto nating i-declare balang araw. I have fought the good fight. I have finished the race. So, yun po yung galing po kay Paul. And despite the challenges, obedience, sabi dito, to God's vision, brings profound rewards. So, marami na tayong nakitaan, na-witnessan, narinig dito sa mga rewards na to. Alam nyo, yung pagsunod ko rin sa Panginoon, sa obey ko, pagtugon do sa calling, yung maging, ano tawag dito? OSG teachers, without na, hindi ko akalain talaga na hanggang ngayon nananatili yung pagli-lead ng care group na to. Talagang rewarding po. Hindi lamang po, Panginoon, hindi lang doon sa hindi lang ka natututo na nabe-bless ka pa doon sa message at tapos na-i-impart mo pa doon sa mga tinuturuan. Talagang yung ano mo, talagang ang tawag doon, mag-growth. Hindi lang ikaw, kundi pati yung mga tinuturuan. Tsaka hindi rin yun biro mo yung ano, sabi nga nung aking isang care group, ate, meron kayatang meron kayatang na impart sa amin. Lahat ng nag-abroad. Doon sa isang care group ko, nandun po merong Dubai, merong Guam, merong pong sa Germany, merong pong Spain, merong pong Pilipinas. Nakakatuwa po yung isang group ko. Talagang iba-iba kami. Pero pinag-ano po, kaya yun po yung isa sa mga rewards na binigay sa atin ng ating Panginoon. Pagka tayo ay sumusunod, yung rewards to follow po yun without na hindi natin alam na talagang ipupulfill talagang yung favor hindi lang sa'yo dadaloy kung hindi pati doon sa mga kasamahan mo, sa family mo, talagang yun yung maganda sa pagsunod doon sa ating Panginoon. It leads to spiritual growth. Yan, isa pa rin yan. Spiritual growth. Kaya nga sabi ko, napakalaking bagay pagka tayo ay nakabilang doon sa isang care group po doon, abot-abot po nagpapasalamat. Usually po yung aking ka-care group ay mga senior na rin po na nasa bahay o kaya wala pong tapos ito nga meron po rin kaming ini-invite. Talagang naiinip din po siya sa bahay. Sabi ko, mag-join ka. Papunta po siya ng Amerika, sabi niya. Kahit na anong time available ako ang mag-a-adjust. So, yun po, hindi lang po doon sa talagang ini-expand din ng ating Panginoon kahit na anong mga Kaya sabi namin salamat dun sa platform na ginagamit ng ating Panginoon. Hindi nagiging balakid kung saan man nandun, kung saan tayo nandoon sa iba't ibang lugar. So yun, deeper intimacy with God and the fulfillment of His promises. So nakaka-excite, di ba? Lalo na pagka tayo ay nakakarinig dun sa mga fulfillment ng mga promises o dun sa mga kasama natin, mga naririnig tayo ng mga testimony, talagang nai-encourage tayo, natutuwa tayo na Lord, ako na yung susunod. Lord, ako na po yung ako na yung kasunod nito. So, nag-i-expect din tayo na ma-fulfill. Kung yun, Lord, bakit siya binigay nyo? Ako din, susunod na ako. So, ganun po yung natin. Jesus taught that those who hear and obey God's word are blessed. So, tayo ay blessed, favored. Talagang yung lahat ng favored, blessings ay talagang ibibigay sa atin, likening them to a wise, kagaya rin nung tayo ay paano ka
yung wise builder who construct his own house on a solid foundation. So tayo ay alam na natin kung saan tayo binild ng matagal na panahon, talagang hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa ating pananampalataya na kung saan tayo dinirect ng ating Panginoon. Amen? So, ito po yung practical application. Para dun sa mga believers, ngayon po, obedient to God's vision involves discerning His will through prayer. So, pagka nakatanggap tayo ng vision, paano natin gagawin? Kailangan i-discern din natin through prayers. So, babara natin ng prayers, scripture, and guidance of the Holy Spirit. Madalas yan, talagang bibigyan ka pa ng scripture. Pagkakulang pa, bibigyan ka pa dun sa pagka nakapakinig ka ng message sa pagka Sunday o kaya sa Sunday school o kaya sa mga devotion mo, talagang nag-uugnay-ugnay yung naglakip-lakip yung mga na to, kung ano yung vision na at talagang tawag doon, magpapa-pray ka pa, yung magpapa-WK ka pa, hindi, lalo na pagka hindi ka kilala, tapos biglang sasabihin yung ganito, talagang may mga confirmation. So, dun sa na yon, dun sa mga binibigay ng vision sa atin ng ating Panginoon. It requires a willingness. Ito lamang ang kanyang requires willingness to surrender personal ambitions and embrace God's purpose, trusting that His plans are for ultimate good. Yan po yung kanyang sa Jeremiah 29:11. By cultivating a hearts of obedience, Christians can participate in God's redemptive work in the world, reflecting His love and truth to the others. So ano po yung redemptive work in the world? Ito po yung mag-share ng gospel. So maging kabahagi rin po tayo, magpa-participate din po tayo dito sa Kanina rin po tinatanong ko, Lord, ano po yung bigyan mo ako, paano mo ako, kasi ako po yung nag-aano din sa mga senior. Sabi ko, Lord, ang hirap nung nung dalhin. Tawag doon, yung yung mga kasi limited na itong mga limited yung mga movement nitong mga senior na ito. Kailangan merong magdadala o kaya kailangan may mag-a-assist pagka parang yun yung sa challenges na yun. So little by little talagang gagawa at kikilos din ang ating Panginoon. Nandun po ako sa ministry ng mga seniors po. So by God's grace magawa ko, mapulfill ko, magampanan ko yung mga pinapagawa ng ating Panginoon. So, bawat isa sa atin ay merong ganitong na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat maging obedient po tayo. So, tatapusin ko po sa prayer na ito. Pwede po kayong sumabay at i-close ko po sa Sabay-sabay po tayo dito sa prayer na ito. As we walk more fully in obedience to God's vision in all parts of our life, we will experience more peace and joy in our everyday life. As we also live with more passion, confidence, and impact as we pursue your unique calling to make an impact for God's glory. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord, for this devotion, for your message po, Panginoon. May your visions for us, for our family, for our ministry, for our church, for everyone po, Panginoon, Lord, maging clear yung vision na binibigay nyo sa amin. Especially, Lord God, sa mga workers na nandito po, Panginoon, Lord. Sa mga pamilya, Lord, maging klaro po, Panginoon, Lord. At Lord, makasunod kami sa inyong mga binibigay sa amin, yung obedient heart. At maging prepared din kami po, Panginoon, na makasunod to do your will po, Panginoon.
Lord, yung perfect time, yung perfect will niyo po, Panginoon Lord, at itong readiness ng aming heart, yung aming body, yung spirito na ito po, Panginoon, ay sa inyo lamang susunod po, Panginoon. And we command, Lord God, all the hindrances po, Panginoon, lahat ng mga nagiging balakid po, Panginoon, para mapulpil to po, Panginoon, in Jesus' name, we break those at wala na po silang kapangyarihan sa aming buhay na ito. Only you, Lord God. At sa tuwing kami ay Lord, nalilihis po, Panginoon, direct us, lead us po, Panginoon, Lord. Itong aming mga paa, itong aming mga kamay po, Panginoon, sa inyo lamang po, Panginoon, lalo na itong aming puso, ang aming mga mata na ito, ang aming tenga, ay sa inyo lamang po, Panginoon, maglilingkod sa iyo lamang po, Panginoon. Give us focus, Lord, to our ministry, to our life po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po for letting me share. God bless. Amen and amen. Maraming salamat, kapatid na Lydia, for obeying the Holy Spirit, for your obedience po to lead us sa ating devotion this morning. And indeed, we are so blessed. And of course, we always give all the glory and honor to our God. Praise be to God. Yan. So, sige po mga kapatid, para po sa ating pong pangalawang bahagi ng ating pagsasama ngayong umaga, ngayong araw na to, let us now go to our prayer time. Okay. So, let me just share. Okay. Ayan. So, tayo po ay pinangunahan ng panalangin kanina ni kapatid na Lydia to open us also sa good segue po para sa ating pong prayers. Na uunahin na po natin ang mga kapatid natin na mayroong karamdaman. So this is the time for us to pray and intercede on behalf of all those who are sick. Mga kapatid natin na nandito sa ating prayer list at nakikita po natin kanilang mga pangalan. We can mention their names sa ating panalangin. And of course, yun pong mga pinagaling ng ating Panginoon. Brother Virgil, meron po ba tayong update kay Ninang Olive? Nakalabas na po ba siya sa hospital? Parang may plano po yata kahapon na ano. Opo, nasa bahay na po. Praise God. Opo. Ayan. So, Lahat po negative ang mga ang mga test results. Kanya amen. nasa ano na po siya. Yun po. Sana nga po Amen. sasabihin ko kanina kanya lang nagumpisa na po kagad. Kanya, ayan po, nasa bahay na po siya, Sister Finet. Amen. Okay na po. Amen. Wow. Praise God, Purihin praise God. natin ang ating Panginoon. Po, si John na rin po At nagsasabi, thank you daw po sa mga prayers natin ng Daybreak Global amen. na ang dami raw po nag-intercede. Kanya, miracle daw po talaga yung nangyari sa kanya. Pati po yung doktor, sabi Methodist daw siya. Sabi ni Ate Olive, tulog ako bakit nagsalita ako? Sabi din ni Pilar, ang sabi daw ni Ate Olive doon sa doktor, kung Methodista ka nga, kung wala naman sa puso mo, it's nothing. Yun po. Tulog daw siya doon. Yun lang po. Okay na po siya, okay na. Amen. Amen. Thank Amen. you. Praise God. Thank you po, Brother Virgil, for that update. And of course, Opo. another answered prayer po tayo dyan. So, bigay Opo, natin totoo po. pinakamatas na papuri sa ating Panginoon. Talagang ang ating Panginoon, hindi niya po talaga pinababayaan ang kanyang mga lingkod. At kaya lagi natin ding ninasambit. Malakas tayo sa ating Panginoon. Dahil yun na po sa ating mga panalangin, lalo na pag tayo po'y nagsama-sama, kanyang mga prayer warriors, ay hindi pwedeng hindi kikilos at tutugon
ang ating Panginoon. So, praise be to God. Ayan. And so, let's continue po to pray for those who are still waiting for their healing. Ayun nga po, yung pong sharing ni Sister Lydia kanina, talagang kasama doon yung patience. 'Di ba? Yung patience talaga na wag nating uunahan ng ating Panginoon. So, when God delays, He must have a very good reason for delaying. And alam natin, it is always for the best. It's always for our own good. Diba? Kasi sabi nga niya, diba, my plans is to prosper you, not to harm you. Yan. So, sige po mga kapatid, with that note, let's all unmute ourselves, open our microphones, and let's all join together, bless the heavens sa ating pong prayer petitions on behalf of those who are sick. So, yung mga nandito sa ating list or kung wala man po sila dito sa ating listahan, banggitin na rin po natin at isama natin sila sa ating mga panalangin. Let's also think about those who are having challenges sa iba't ibang area ng kanilang buhay, hindi man sa physical, kundi pati sa emotional, psychological, maybe sa spiritual, or sa mga relationships, or sa financial. Ayan, walang imposible sa ating Panginoon. So, meron po tayong alam na ganun, or maybe among us, kuminsan tayo mismo nakakaranas tayo ng mga iba't ibang pagsubok. We go through different challenges in life. But again, ayun, ang reminder sa atin through our devotion is, yun nga, let's wait on God. And not just wait, but wait patiently on the move of God. Dahil yung kanyang vision para sa atin, including yung mga healing na nais niyang ibigay sa atin, it will come in His own perfect time and in His own perfect way. Okay? Amen. Amen. So, sige po, for 1 minute, mga kapatid, tayo po'y sama-sama, sabay-sabay, dito po sa ating prayers for healing. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Nothing beats a Jet2 City Break with everything you need in one simple package. Immerse yourself in all the city has to offer with breaks. You are our God who heals. You alone, Lord, has the power, has the ability, and is very much willing to give us the things that we need according to your will, O God. And so, Lord, we surrender everything to you. Yung healing, Panginoon, ng aming kapatid na mayroong karamdaman sa iba't ibang area ng kanilang buhay. Lord, salamat that you continue to work in our lives, Panginoon. Sometimes, even though we don't see it, sometimes even though we don't feel it, sometimes hindi ka tumitigil, Panginoon. Patuloy kang gumagawa sa buhay namin. Salamat, Lord, sa mga kapatid namin na pinagaling mo na, Panginoon. Thank you for answered prayers, Panginoon, that healing has happened, Panginoon, kay Ninang Olive, oh God, that now she is out of the hospital. And we just pray that you continue, oh God, to strengthen her, continue, Panginoon, to restore, Panginoon, ano man ang nawala sa kanya, Lord, health-wise, oh God. And thank you, Lord, for the faith, Panginoon, for the faith of your children, for the trust, Panginoon, na kahit anong circumstances, oh God, ay talagang nandoon, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon. We give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen. Next po, atin pong itaas sa ating Panginoon yung pillars of society, and today we focus on the mountain of nations and governments. So alam po natin yung mga iba't ibang nangyayari sa ating kapaligiran sa mundong ito na ating ginagalawan, especially what's happening among the nations. Let's continue to pray for the nation of Israel and the surrounding countries ng Iran, Palestine, Lebanon, Syria, marami pang iba. Let's continue to pray
na yung pong peace negotiations between Israel and Hamas, and the Hamas group will continue kasi medyo naudlot po ito because of so many issues na maraming mga influences, maraming mga things that is coming up at talagang ito ay kailangan talaga ng puspusang panalangin. And of course, again, the word is patience. Ilang taon na din or more than a year na yata yon that we have been praying, and of course the mandate to us is na wag tayong magsasawa, wag tayong titigil until we get the answers to our prayers, of course according to God's will. So always ang ating panalangin, ask the Holy Spirit to lead us, to teach us how to pray, because we all what we want is to pray according sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya palagi it's always by God's will, according to His will. And so let's also continue to pray for Ukraine and Russia, and of course our country, the Philippines, and the conflict with China. At marami pang iba. Maaaring hindi po natin babanggit dito, but if we know of anything else, anything that's going on among the nations, isama na din po natin yan, mga other concerns. Those who are being affected by calamities, meron pong yung mga tornado sa US, yung mga US, New Zealand, Australia, I think, those parts, yung mga hurricanes, there's a lot of natural calamities that's going on as well. So, sama po natin yan sa ating mga panalangin. And if there's anything else po that the Holy Spirit is impressing on our hearts, then let's also pray, include that in our prayers. So, sige po for 1 minute. Let's all join together sa atin pong prayers for the nations and the governments. Tayo pong lahat, let's open our microphones. Magsama-sama po tayo. Let's join our voices. Let our voices be heard. At talagang i-express po natin, i-verbalize po natin. Let's put our prayers into words. Words na talagang maririnig dahil alam natin, di ba, yung kahit na yung ating kaaway na umaali-aligid dyan, kapag narinig niya yung panalangin, the powerful prayers of God's chosen ones, and we believe we are chosen, we are called for this purpose, to be prayer intercessors. So huwag po natin yung itatago. Let us declare and let us pray together, pray aloud dito po sa ating prayer intercession. So for 1 minute, mga kapatid, let's all join together and blast the heavens with these prayers for the nations and the governments. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Here's Yes, top 3 Father, tips to get your we resume just shape. come to you right now. Our resume builder Carrying the build your power, resume. Panginoon. We speak, Lord God, Yung for power your ng peace Holy in Spirit, every Lord, nation. is leading us Speak, right we now. destroy the Oh work God, of the Lord, enemy. let our voices be We heard. destroy, Let O our Lord voices God, reach, Panginoon, the sa throne of bawat your mga grace, oh God. As we ng humbly mga come to you, pakasariling asking, Panginoon, isip for your or divine their authority. intervention, oh God. What's Having happening in the world today, ng speak, mga Lord God, for conflicts, oh God, prosperity. ng mga Ang bansa, ipagkaloob mo sa Panginoon, mga Lord, alam namin, mula sa Panginoon, there is always hope. Dahil kayo, Panginoon, Lord, kaluran ang nais o niyo kasi ay isang kabuhin. Panginoon, isang Ang aming maayos, ang Panginoon, aming isang dinideklara maayos na kapayapaan kapayapaan,
panalangin. Itong Lord, Diyos ng pagiging wisdom, pag-aayos, Lord, And we I ask believe, yung Panginoon, Holy that this world is going to Please, be and then, Dalangin namin, that as we ayong continue to Diyos, wait on you, O God, on your ayong perfect, aklat nito. on Sa perfect tanging way, pangalan ni Panginoon, Jesus. Lord, Amen. ay hindi po kami titigil na mananalangin. We declare your peace among all the nations. We declare your leading of Holy Spirit among all the leaders of the world, of the nations, Panginoon, Lord, na ang mga bawat policies, bawat mga decisions nila, Panginoon, ay mayroon pong leading, O God, ng inyo pong banal na Espiritu. That you will raise more Christian leaders, O God. That you will surround them, Panginoon, Lord, with Christians who will advise them, who will give them godly counsel, O God, who will influence them, Panginoon, to consider and to acknowledge, Lord, na ikaw pa rin, Panginoon, Lord, ikaw pa rin ang mayroong sovereign authority, Panginoon, Lord, kahit sa kanila, Panginoon. So maraming salamat because we know you are still very much in control and we entrust everything to you, Lord, that we say your will be done. In Jesus' name. Amen. Next po ang atin pong panalangin para sa mga church and the ministries. So marami pong nabanggit kanina si Sister Lydia sa kanya pong sharing about the church, about the body of Christ, about how we can be obedient, yung ating pong pagsunod, diba? Yung ating pagsunod sa ating Panginoon, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Let us pray that every member of the body of Christ, that includes us, may remain faithful and loyal to God. Even in the midst of difficulties, marami siyang binigay na examples kanina, mga circumstances where yung na-challenge, na-test yung ating pananampalataya, yung ating relationship sa Panginoon, yung ating paglilingkod. Instances where nawawala na tayo ng pasensya and we decide not to wait anymore and we decide to go on our own, na yung bang inuunahan na natin ang Panginoon kasi Lord, ang tagal-tagal mo diba? So gumagawa na tayo ng ating mga sariling mga strategies, ng ating mga sariling plano, and we just go ahead and carry them out without waiting on the Lord, kung ano yung nais ng Panginoon. So ito po yung mga challenges sa buhay natin bilang mga mananampalataya, that we really need to refocus yung vision. Ang tanong sa atin is, are we living the heavenly vision? So we need to know, di ba, ano ba yung heavenly vision na yon ng ating Panginoon? And praise God that we have this daybreak, di ba? Araw-araw ay nandirito tayo. Yung iba nga sa atin umaga't sa amin dito umaga't gabi kasi yung daybreak ng international dito sa UK ang oras dito sa gabi. So parang umaga, gabi. So beginning and end of the day ay talagang talagang God's way is talagang kung minsan ma-amaze ka because God is truly leading us to that vision na para hindi mawala sa atin. Kung if that's His way of reminding us, of keeping us always on track, para hindi tayo malihis at hindi natin makalimutan, di ba? Hindi mawala sa isip natin yung kanyang mga visions para sa kanyang iglesia, para sa kanyang church, and through all the ministries na ibinibigay niya po sa atin. Let us pray for the Mega Manila Annual Conference na malapit na po, in a few days or in a week's time ay magaganap na po itong annual conference. Let us pray for those who will be traveling from different places, from overseas and from within the Philippines. Sama po natin sila sa ating prayers. At syempre yung ibang mga gawain pa, yung mga iglesia ng Diyos yung that are being planted,
'di ba? Maraming mga churches ngayon, and especially under the GMC na nagpa-plant talaga ng mga churches. So let us pray for cover them with our prayers for protection, for provisions, for strength, and yung guidance ng banal na espiritu, that everything that we do ay all for the glory of God. Okay, so sige po mga kapatid, and if there's anything else na inilalagay po ng Holy Spirit sa ating isip, sa ating puso na ipanalangin, isama na rin po natin yan sa ating prayers. So for 1 minute po mga kapatid, let us all join together dito po sa prayers for the church and the ministries. And after 1 minute, pwede po bang hilingan si Brother Mar Kudal? Pwede po ba kayong mag-lead sa prayer po? Are you able to unmute? Okay lang po ba? Si Brother Mar? Ano Pwede- po yung ipag-pray ko po, Pastor? Ay, sorry po. Ito po, yung church and ministries, ito po yung prayer point, prayer focus, to pray for the church Sige and the ministries. So after 1 minute po, 1 minute tayo po munang lahat. And then after 1 Opo. minute, i-close nyo po itong prayer point na ito. Kung okay lang po. Opo. Okay, thank you po. Opo. So tayo po munang lahat mga kapatid, for 1 minute, let us all join together, and then ang ating kapatid, i-close niya po tayo dito sa prayer focus na ito. Ngayon na po mga kapatid. Hallelujah. Lord, Father God, Dalangin namin ng Diyos na ang iyong kami, tunay na Panginoon, ay pag-aayon, tunay na ang ginagamit tunay mo, na Lord, pagbibigay to mo ng pray and kapatid intercede on sa behalf puso of namin, sa the puso ng church. bawat miyembro Lord, ng alam iyong namin, mga Panginoon, ang anumang church, kanilang it's mga not the church relihiyon building. It's na not a place, kinabibilangan o Panginoon, organisasyon kundi ay kami, tunay na O maging God, tapat kami, sa iyong Panginoon, the hindi body of sa Christ, Panginoon, Lord, hindi sa ang inyong mga ginagamit, Panginoon, Lord. progreso, Salamat, hindi Panginoon, sa Panginoon sa mga proseso. buhay ng bawat isa. Dalangin Patuloy, namin, Panginoon, Panginoon, na na nagtatalaga, Panginoon, sa kanilang mga magkaroon buhay, ng tunay na committing themselves, transformasyon O God, sa in the aming service, buhay, in the service of our ng Lord Jesus iglesia, sa Christ. labas man ng Lord, iglesia. patuloy, Dala Panginoon, ng na ating patatagin mo kinabibilangan ang bawat na isa tunay na maging sa gitna ng mga pagsubok sa aming pananampalataya, Panginoon. Manatili destroy po kaming the selfless, sumusunod, O God, sa all the mga selfless. we pray for all the ministries. We We think ask about to the God missionaries. We think more about for those, you, Panginoon, who are persecuted churches. more power We for pray you, you be more with them, knowledge O for you, God, and protect them. less Lord, glory. we pray for the Mega Thank Manila you. Annual In Jesus' name, Conference, amen. Lord, na kayo pong manguna, O God. Protection for those who will be traveling. We pray for the churches that are being planted, O God. Patuloy na ikaw, Panginoon Lord, ang mag-guide po sa mga leaders namin at sa bawat miyembro, Panginoon, mga iglesyang ito. Maraming salamat that you are always with us. In Jesus' name, amen. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa hapon na ito na nakasama ko, itong mga kapatid na to, mga Panginoon ka. Bagamat hindi pa nila ako kilala, pero si Ate Lydia po kilala niya na ako dahil kasama ko siya sa church, sa the Christ Centered Church po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na ihanda mo yung mga plano nila o gagawin nila sa darating na ano po, bigyan mo, tulungan mo tong mga pastor namin, mga diakonisa, Panginoon, kasama rin yung buong pamilya, yung mga anak nila, mga asawa nila, Lord, bigyan mo sila ng wisdom na nanggagaling sa iyo o ano yung karapat-dapat na gagawin nila sa malalapit na Mega Manila Annual Conference po. Ganon din, mga Panginoon, ang mga leader namin sa church, sa local church, sa mga churches namin po, Panginoon, na simula sa
pinakamataas hanggang sa mga pinakamaliit, yung mga tagalinis namin, Panginoon, dahil hindi naman kami makakapagsimba, Panginoon, kung hindi dahil sa mga naglilinis po sa church namin, Lord, na gusto namin na magampanan nila na malinis ang bahay mo, Panginoon. Maraming salamat po rin sa kanila, Panginoon. Lord, tulungan mo itong malalapit na Mega Manila Annual Conference. Kung ano yung plano nila, Panginoon, tulungan mo, bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, na mabuo lahat ng plano at magwagi ng mga plinaplano nila, Panginoon. Lord, tulungan mo ng bawat isa sa amin, lahat ng member ng Global Methodist, Panginoon. Alam ko na dati nasa UMC kami, Panginoon, pero nagkawatak-watak na kami. Lord, hipuin mo yung mga kapatid namin dati, Panginoon, na ma-analyze nila na ikaw lang yung sasambahin, ikaw lang yung susundin, sinusunod namin, Panginoon, na hindi yung rules ng mga churches, Panginoon. Ikaw lang yung dapat na susundin namin yung mga salita mo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa mga lahat ng pagkukulang namin, Panginoon. In Jesus' name, Holy Spirit, Amen, Amen po. Amen. Amen. Praise God. Thank you, kapatid. Okay, so sige po, before we close in prayer, and hihilingan po natin si Pastor Raul. If you are able to lead us po sa Thanksgiving prayer natin and benediction na din po, Pastor Raul, okay lang po ba? Are you able to unmute po? Pastora, Yes po. nagdadrive ako ngayon. Okay po. Okay po, Pastor. Sige, no worries po. Salamat po. Pastor Rory, okay lang po ba? Kayo na po yung sa Thanksgiving prayer and benediction na din po. Ayan. Thank you po, Pastor. Okay, so bago po tayo mag-closing, meron po ba tayong mga birthday celebrant para po maipanalangin po namin kayo? We don't want to miss this opportunity to bless you and declare on you if you are celebrating your birthday or wedding anniversary po kaya. Meron po ba? Parang wala po. Yan. Sige po, Pastor, thank you for for the Thanksgiving prayer and the benediction po. Sige po, tayo po ay manalangin. Kami, Panginoon, ay lubos po nagpapasalamat sa inyo sa iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal, pagtuturo sa amin. Salamat din sa buhay ni Ate Lydia na nangunguna ngayon. Inyong ipinakita muli sa amin na itong mga regalo mo ay tunay na aming magamit. At upang kami ay mahasa, masanay, upang sa iyong kalwalatihan at hindi sa amin. Upang ang inyong mga pangako ay tunay, Panginoon, ay aming laging matatamasa at magaganap. Salamat sapagkat sa araw na to ay muling mong pinasariwa sa amin na gaanong kahalaga ang magkaroon kami ng malapitang ugnayan sa inyo. Patuloy na aming dalangin ang pagpapasalamat sa katugunan sa bawat mga panalangin namin. Salamat sapagkat kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman na di nagbabago. Kayo ang Diyos na tunay na panimula at ang katapusan. Ikaw ang Diyos na tunay na nagtuturo at nagdidisiplina upang kami ay tunay na maging kaya-aya sa iyong banal na harapan. Bugin mo ang aming pamumuhay, paglakad, na tunay na pagkaroon ng
pagbabago. Pagbabago na tunay na ayon sa iyong kagandaang kalooban at iyong kahabagan. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na naririto. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. At salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin dito na tunay na naghahanap para ikaw ang maranasan at madama. Sa tuwing sila, Panginoon, ay nagkaroon ng problema o magkakaroon ng problema, kayo, O Diyos, ang nagbibigay ng katugunan, kapayapaan at katiyakan na sila inyong pinapalakas, sila inyong pinapatatag, kami inyong laging inaharap. Na di ninyo kami iniiwan, pinababayaan. Pagpalain mo, Panginoon, muli sa Ate Lydia. Pagpalain mo, Panginoon, ang ministeryong kanyang kinabibilangan, lalo na sa iglesia na kanyang sinasamahan. Ang The Grace Christ-Centered Church. Use her mightily in every vision, in every prophetic, in every dreams, upon dreams, O Lord God. Mararanasan pa niya. At yung kanyang anak, O Diyos, dalangin namin na patuloy na kayo magpala na nasa ibang bansa. Ingatan ninyo siya. At ang bawat mga pangangailangan niya, Panginoon, ay inyo siyang pagpapalain doon. At lagi niyo siyang ingatan sa buo ng kanyang mga anak, ng kanyang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon. Kaya sa iyo, ang papuri, ang pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng ating Diyos Ama. Ang kanyang pagmamahal ay napakawagas at napakadakila. Sapagkat ang kanyang kabanalan ay nais niyang iparanas sa atin ang kanyang kaluwalhatian. Bagamat tayo man ay nagkasala at nagkukulang sa kanya, ay kanyang ibinigay ang kanyang ugtong ng anak ng ating Panginoon Kristo upang hindi tayo manatili sa pagkakasala at hindi tayo manatiling nakahiwalay sa ating Ama. Pagkos sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon Kristo, namatay sa krus, muling nabuhay, ipinakita niyang dakilang pagsunod. Pinakita sa atin ang tunay na halimbawa kung paano tayong susunod sa ating Diyos. Iniwan din tayo ng isang kasama, katuwang, nagtuturo, gumagabay. At ang kanyang presensya ay laging sumasa atin. Yan ang banal na Espiritu na tinataglay natin. Sapagkat siya ang umahawak sa ating mga buhay. Dahil ang banal na Espiritu ang tunay na nangungusap sa ating pamumuhay dito sa mundong ito upang tayo maging ganap, sakdal at kasiyasiya sa harapan ng Diyos na buhay at banal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. 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 Maraming salamat po, Salamat po. Pastor, Shalom. ulit.